Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, 'no. Kung nanonood kayo dito sa videong ito ay maraming salamat po sa inyo. Ako po si Manong Dax at hindi po ako AI. Ito po, totoo na po 'to. Bagamat medyo maliit yung ating screen, okey na 'yan, okey. Sinadya ko po talaga na gawing ganito 'no, para maiba naman. Meron tayong maliit na window at yung nakikita niyong desktop, desktop ng aking cellphone, okey? Ngayon, unang-una, maraming salamat sa iyo kung pinapanood mo ako. Okey, saang panig ka man ng mundo naroroon. Ngayon, ang paksa natin is tungkol sa pagiging, grateful 'no, tungkol sa gratitude, okey. Na yung makagising tayo sa umaga na humihinga pa tayo, ipagpasalamat na natin yun sa Diyos 'no. Yung nakakakain tayo 'no, kahit na tuyo ang ulam magpasalamat pa rin tayo o kahit pa isang beses ka na lang kumakain sa umaga, magpasalamat ka pa rin. Yung may nauuwian ka, kahit tumutulo ang bubong mo, magpasalamat ka pa rin. Kasi yung iba nga walang nauuwian, eh. Yung, healthy ka 'no, generally healthy, wala kang mga malalalang karamdaman sa katawan, kahit wala kang pera, napakalaking bagay na niyan, ipagpasalamat mo. Yung iba nga may pera, pero hindi na nila kayang i-afford ang magandang kalusugan, okey? Hindi tayo nagpapasalamat dahil, ah may ibang mga tao ay dumaranas ng mas masasakit na pangyayari sa kanilang buhay. Hindi 'yun ang dahilan 'no. Nagpapasalamat tayo upang makita natin kung ano pa yung mga bagay na maganda, kung ano pa yung mga bagay na positibo. Kaysa naman ikonsumo natin ang mga bagay na puro negatibo na lamang ang ating nakikita. Yes, nandiyan diyan yung negatibo. Magkaroon tayo ng pagtanggap na 'yan ang realidad. 'No, halimbawa yung mga karekla-reklamong bagay, normal sa ating mga tao na magreklamo. Normal sa ating mga tao na magreklamo sa traffic, normal sa ating mga tao na magreklamo sa mga korapsyon na nangyayari sa gobyerno o sa mga kaguluhan sa Senado, normal 'yan, 'no. Pero 'wag nating ikonsumo ang ating buong enerhiya sa pagrereklamo, kundi balansehin natin ang ating buhay na tapatan din naman natin na magpasalamat pa rin tayo, 'no. Meron pa ring dahilan para makita natin ang mga bagay na positibo kasi tuloy pa rin naman ang buhay mo, eh. Tuloy ka pa rin na nabubuhay dito sa lupa. Ako 'yan ang naging kinapitan ko, kaya ako naka-survive 'no, sa lahat ng pinagdaanan ko, pandemic, nawalan ako ng mahal sa buhay. So, marami pa 'no, nakaranas ako na nagtayo kami ng business, bumagsak, pumasok din ako sa mga failed na relationship. So, sa kabila ng lahat na 'yun, nagpapasalamat pa rin ako kasi eto pa rin ako, matatag pa rin, buhay pa rin, humihinga, okey? At laging hindi ko winawala na magkaroon ng Diyos sa aking puso. Sana gano'n ka rin kaibigan. Huwag niyong wawalain 'yun, huwag kayo laging mawawalan ng pag-asa sa buhay, 'no? Kung yung kapitbahay ninyo, malakas mag-videoke at nagagambala kayo sa hating gabi, magpasalamat ka pa rin, 'no? Huwag kayong magpasalamat sa kapitbahay ninyo. Magpasalamat kayo kasi maayos pa yung inyong pandinig, 'no. Yung kapitbahay ninyo ireklamo ninyo sa barangay, oo. Ang ipagpasalamat ninyo yung pandinig ninyo gumagana pa, kasi yung ibang tao wala na, mahina na yung pandinig nila, okey? Ngayon kung nanggaling ka sa breakup o iniwan ka ng jowa mo o may minahal ka, pero hindi nasuklian yung iyong pagmamahal, magpasalamat ka pa rin, 'no. Kasi maaaring hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Okey, at hindi ka rin naman makakagarantiya kung kayo ang maging kayo nga, nagpakasal kayo pagkatapos marami pa kayong magiging problema, hiniwalayan ka pa rin. So, gano'n po ano. Sa kabilang banda, ang pagiging grateful o pagkakaroon ng gratitude sa buhay ay, may backup na pag-aaral 'yan, 'no. Hindi ho 'yan na sinabi ko lang, 'no. Bagama't ako napatunayan ko sa buhay na totoo 'yan, na may malaking positibong epekto sa akin. At 'yan ang naging dahilan ba't din ako naka-survive. Meron pong pag-aaral 'yan na isinagawa. Papakita ko sa inyo. Alright, welcome back to my to my video. O 'di ba kakaiba yung ating setup.
Okay, ayon kay Google, yan. Anyway, studies show that practicing gratitude physically rewires the brain, boosting the release of feel-good neurotransmitters like dopamine and serotonin. Beyond this, scientific research highlights that it actively reduces stress hormones like cortisol, lowers the risk of depression, and directly enhances sleep quality and immune function. Okay, yan po ang epekto sa atin kung nagiging mapagpasalamat tayo. Hindi yung lagi tayo naghahanap ng kung ano ang kulang sa buhay natin at lahat nirereklamo natin, no? Ngayon, kung nagiging grateful tayo, may pagtanggap tayo, meron tayong contentment, yan. Yan ay nakakabuti sa ating utak. Yan, no? Nagkakaroon ka ng feel good na neurotransmitter kagaya ng dopamine and serotonin. Yan. May nakalagay pa rito, psychological and clinical studies categorizes the benefits of gratitude into more into four main areas. Yan. Unang-una, neurological and mental health. Tungkol sa brain ito, pag sinabing neurological. Okay, rewires the brain. Regularly expressing thanks increases gray matter in the brain. Medyo mas nadadagdagan yung ating utak ng gray matter na yan, ano? Okay. Yan. Helping you form stronger neural pathways associated with positive emotion, regulation, and empathy. Positive emotion regulation and empathy. Okay. Nagkakaroon ng mga neural pathways. Ito related po to sa tinatawag na neuroplasticity. Okay? Nadadagdagan ng mga bagong network yung utak natin, ano, na konektado sa positive emotion at saka sa empathy. Yan, positive emotion regulation and empathy. Ibig sabihin, mas maayos ang iyong damdamin at saka empathy is nararamdaman mo yung kapwa-tao mo, no? May empathy ka. Yan. Basta yun na yun. Hindi ko alam kung ano eksakto sa Tagalog, ano. Yan. Empathy, yan. Decreases anxiety and depression. Okay. Ang pagiging grateful o pagkakaroon ng gratitude ay nagpapababa ng anxiety at saka ng depression. Yan, no? A meta-analysis published in the National Center for Biotechnology Information found that participants who underwent gratitude interventions had fewer symptoms of anxiety and depression along with improved overall mental health. Ayan, di ba kaganda pala ng epekto niyan kung nagiging grateful tayo. Promotes resilience. Okay, ito na ngayon. Ito yung talagang naniniwala ako. Kapag grateful ka, magiging resilient ka. Ano ibig sabihin ng resilient? Magiging matatag ka. Okay, kahit anong bagyo dumating sa buhay mo, matatag ka. Hindi ka basta-basta naaaning, nawiwindang o nawawala na sa hulog ang pag-iisip na hindi basta-basta mangyayari sa iyo mga bagay na ganyan. Kundi nagkakaroon ka ng pagtanggap sa kung anong sitwasyon, sa kung anong realidad. At the same time, nakikita mo lagi yung brighter side ng buhay. Okay, pag ganun ang ginagawa mo, mas mabilis kang makaka-move on, mas mabilis kang makakabangon. Okay. Research research spanning from the American Psychological Association indicates that gratitude can reduce post-traumatic stress and is a major contributor to recovering from or enduring traumatic events. Yan. So mas yan, no? Tama nga yung pagkakasabi ko kasi yan mismo ang naranasan ko. Okay, sa physical health, anong epekto ng being grateful? Unang-una, better sleep. Mas madali kang makakatulog. Mas maganda yung sleep quality mo. Bakit? Kasi may pagtanggap ko kung anong realidad eh. Okay, kung masyado kang maraming reklamo, hindi ka makatulog. Kung masyado kang maraming iniisip na kulang sa buhay mo, hindi ka makakatulog ng maayos. Marami kang pinoproblema, lumalaki yung problema, lahat nasa isip mo lang. So, pinakamaganda, i-regulate mo yung sarili mo. Okay? Medyo matuto tayong humarap sa kung anong realidad, kung anong katotohanan, at mula doon sa mga pagtanggap na yan, pagharap sa realidad o katotohanan, ay makakabangon kayo. Doon ka palang mag-uumpisa mag-upgrade ng buhay mo. Okay? Heart health and pain relief. So, biri mo, pati sa puso pala natin, meron siyang epekto at saka sa pain relief o pag-manage ng mga sakit-sakit.
no? Mga masasakit na bahagi ng ating katawan. According to the Mayo Clinic Health System, gratitude can decrease difficulties with chronic chronic pain, help manage pressure, nakakatulong sa daloy ng ating dugo, and better overall cardiac functioning and reducing physiological stress responses. Yan ang epekto sa ating puso, no? Longevity. A long-term study from Harvard Health Publishing found that higher gratitude scores were associated with a significantly lower risk of mortality over a 4-year period. So, mas humahaba ang buhay ng tao na may gratitude, no? Nagpapasalamat. Okay. Social connections. Okay. Social connections, since ikaw ay mapagpasalamat na tao, eh dadami kaibigan mo. Expressing thankfulness releases oxytocin, a hormone that builds trust and fosters connection with new acquaintances and long-term partners. Okay, hindi lang sa mga acquaintances, pati sa mga sa mga karelasyon, yan, pamilya, yan, kaibigan, yan, nagkakaroon ka ng oxytocin, yan. Increases pro-social behavior. Yan, so ikaw ay nagiging mas pro-social, no? Hindi ka antisocial na wala kang kaibigan, nagkukulong ka lang sa kwarto. So, grateful individuals are more likely to offer emotional support, act generously, and engage in acts of kindness. Mas aktibo ka sa pakikisalamuha sa mga tao. Yan po ang epekto ng pagpapasalamat. Okay, tuloy po natin. Okay, physiological well-being reduces envy and comparison. Okay, reduces envy, hindi ka mapagselos sa tao, hindi ka inggitin, no, na tuwing may nakikita kang bago, halimbawa, nakita mo yung kapitbahay mo, may bagong sasakyan, may bagong damit, o may bagong bagay sa kanya na latest, naiinggit ka. At saka lagi ka nagkukumpara sa kung ano yung meron ng iba na wala ka. Okay, mapatalento man yan, kagandahang looks man yan, o kaya mga bagay na may kinalaman sa kayamanan, ano? Pagka ikaw ay mapagpasalamat na tao, nababawasan yan sa'yo. Okay? Babawasan sa'yo yung pag-uugali na ganyan. So, sa kabilang banda, nakakatulong din naman, ano? So, ibig sabihin pala, ang inggit at saka ang kahiligan na magkumpara ay hindi nakakabuti sa atin. Mga inggitero, inggitera, tigilan nyo na yan. Okay. Increase life satisfaction. Okay, ito ngayon. Yan ay nagdadagdag ng satisfaction sa ating buhay. Ibig sabihin contentment, kakontentuhan. Yan, okay. Sa mga bagay na meron ka, nagiging masaya ka. Okay, mas na-enjoy mo kung ano yung present mo. Okay? Kasi masaya ka dun na-enjoy mo. Kontento ka. So, hindi yan nabibili. Walang halaga na makakabili ng contentment. So, ikaw ang magse-set ng threshold niyan. Ikaw ang ayun, may bumagsak na bunga ng mangga sa bubong namin. Malakas. Okay. So, yan po kakontentuhan. Okay, satisfaction. Studies frequently link conscious gratitude practices like gratitude lists or journaling to heighten satisfaction with life, optimism, and an increased sense of purpose. Yan. Okay, so napakahaba na po nitong aking vlog, no? Mahaba na, marami na tayong nasabi at meron pang mga karugtong. Ayan, no? If you are looking to build this habit, I can provide step-by-step instructions on how to start a gratitude journal. So, po pwede pala yun, gumawa ka ng gratitude journal mo, no? Ibig sabihin, isusulat mo araw-araw yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. So, dito na natin to tatapusin, mga kaibigan. At sana na may natutunan kayo, nakapagbahagi ako sa inyo ng isang positibong bagay na magagamit ninyo sa buhay. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw muli.